Ngayon, napunta na po ngayon. To make the story short, napunta na ang ating mga kapatid sa Mindanao. Ano ang pinagmulan ba talaga ng MNLF at MILF? Ano po talaga ang reason niyan? Isa ka naman nakakita, attorney. Isa ka Muslim, halimbawa. Mula nung isilang ka, alam mo yung lupang sinasaka ng iyong lolo. Namatay yung lolo mo, minana ng iyong tatay. Nung mamatay na yung tatay mo, siyempre ikaw na. Ha? Magugulat ka habang sinasaka mo yung lupa mo, bandang huli meron ng tataboy sa'yo. Meron ng Torrens title na hindi sa'yo. Sa ibang tao nakapangalan. Tinituluhan. Ano gagawin mo ngayon, attorney? Legalizing false ownership. Opo. Ano mangyayari ngayon? Di lalaban ka ngayon, attorney. Humantong doon sa sukdulan. Kukuha ka ngayon ng armas. Oo, sasabihin, rebelde. Di magre-rebelde na. Ang poprotektahan ng kapulisan, ng military, yung may titulo. Opo, yun ang mangyayari. Yan ang nangyari ngayon. Kailan nagsimula yung MNLF? Sa totoo lang po, nagsimula po ang MNLF noong panahon po ni Marcos ito eh. Pero ang ugat niyan, malalim na. Malalim pa. Hindi pa sa panahon ni Romero Suarez, nung pa. No po, nagsimula po yung tinatawag na migration noong panahon ni Ramon Magsaysay. No immigrate po ang ating mga kabayan ng mga Ilocano, Kapampangan. Nakakagulat, Mindanao may Kapampangan. Nakakagulat. Mindanao, Ilocano ang karamihan. Yun po ang reason niya. Nung immigrate na doon, ang ginawa noon nila, Pangulong Magsaysay noon, yung kung saan nila ipinatira yung mga pinagrate, yung mga taga Luzon, ibinigyan nila ng lupa. Sabi mo, last year, tapos na sana. Tapos na po sa sinatawag nating ancestral domain. Ano nangyari? Di pa po, yun nga po yung pinirmahan sana, muling nabalam. Problema nung abogado yun kasi dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional. I think yun nga po there was problem with the lawyers on both sides. On both sides. Pero ang totoo nun, yun sana magiging tamang solusyon. Opo. Solusyon na po yun na magle-lay down na ng armas ang mga kapatid natin. Dahil unang-una, meron na tayong autonomous region. No, pwede na nilang ipatupad kung ano yung mga Tripoli Agreement. Tripoli Agreement. Ano po? Yun na lang ang kulang Ibalik na lang yung lupa na kanilang sinasaka. Ibalik yung titulo. Ibalik sa kanila. At bigyan ng reasonabling kasarinlan. Yan. Ganun ba? Hindi naman separation. Hindi po, hindi separation. Dahil hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng sumeperate ang ating mga kapatid na Muslim sapagkat alam nila, ang karamihan sa kanila dito ay dito nag-ugat sa Maynila. Paano ngayon yan? Hindi natuloy yung ADMOA. Talaga pong ganyan ang kumbaga sa mayroong mga tao talaga na may mga sariling interes may mga tinatawag tayo mga asindero at mga asindera na kung saan ay pinoprotektahan din nila ang kanilang mga nakamkam na yaman sa illegal. Talagang ganon. At ang masakit, tanggapin natin ang katotohanan, huwag po sana magagalit ang mga abogado, ang ating mga hukom, totoo lang po, pati ang ating hukuman yata, mukha yata na rin natin na nababayaran maliwanag, kaya nga humantong na dun sa isang rebellion. Yung sa atin, rebellion ang tawag natin doon, technical term. Pero tingin ko, yung ginagawa ng mga kapatid natin mga Muslim, hindi rebellion yun, kundi revolusyon. Maaring revolusyon po, pero karapatan namin na siguro naman kahit na hindi una nating sabing Muslim, sabihin na natin bilang isang Pilipino na kung saan aangkinin ang isang bagay na pag-aari mo. Ganon din dito sa Luzon Di ba? Nangyayari din yan sa Luzon. Kasi alam mo, Ustad, kung maalala mo yung Malolos Constitution, yung huling artikulo doon, nagsasaad na yung mga pag-aaring kinamkam ng simbahan, binabalik na sa Estado. Opo. Hindi na patupad. Yun. Pinalitang kaga nila ang konstitusyong yun tapos yung land registration system sa ilalim ng mga Amerikano. Yun ang pinakamasakit. Bakit maraming Amerikano sa Mindanao? Sa totoo lang, attorney, ginagamit lang nila yung tinatawag na balikatan ito, isa lamang itong revelasyon sa inyo. Ito po yung nakita ng aking mga mata. Nagkaroon ng medical mission sa tinatawag na island diyan po sa may Tandubanak, sa Tawi-Tawi. Yung pong lugar mismo na kung saan na pinaglibingan kay Sharif Makdum, Sharif Kabusuan, na siyang unang Arabong misyonaryo na napunta rito kaya naging Muslim po tayo, ay hinukay nila. Hinukay at nakakuha daw sila ng mga ginturong, sabi ng mga taal na nitibo doon, attorney. That is desecration. So, ginagawa talaga nila na-exploit lang ang ating yaman.
kinukuha. Mga Amerikano? Mga Amerikano po. Yan ang katotohanan. Nakita mo mismo? Nakita ko mismo. Anong ginawa ng mga kapulisan, ng Pilipinong militar? Wala pong ginawa, kundi pinotektahan yung mga Amerikano. Tinulungan pa. Lalo magagalit yung mga MNLA. Lalo po talaga. Kaya lalo pong dumadami lalo ang galit ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Paano naman tong halalan? Ano naman ang pananaw mo dyan? Palagay ko po itong halalang ito mga presidential balls. Mga presidential ball natin, sa totoo lang po dapat maglatag po sila ng isang tunay na solusyon na talagang matatapos na ang conflict sa Mindanao. Dahil huwag natin kalilimutan, mga minamahal nating kababayan, na karamihan po na pinakamalaki nating natural resources ay nasa Mindanao. Ano po, dapat paunladin natin ito. Bigyan natin ng mas mataas na pagpapahalaga sa infrastruktura ang Mindanao. Huling-huli po ang Mindanao Baku-baku pa rin po ang kalye doon. Karamihan doon. Ano po? Kaya kung hindi natin bibigyan ng panahon ng sinumang iboboto natin na walang lehitimong plano patungkol sa pagpapaunlad sa Mindanao, palagay ko po ang mga Muslim ay hindi po siguro, karamihan sa kanila, hindi na makikibahagi pa siguro sa eleksyon. Meron ka na bang nasisilip na presidential ball na paborable sa pananaw ng mga kapatid nating Muslim? Sa ngayon po, wala pa po, attorney. Wala pa po ni isa man ang nagbitaw tungkol diyan. Parang may iniiwasan sila Ano po, parang hindi ko maintindihan po. Pero pabor ka naman dun sa peace talks? Talagang dapat talaga laging may kapayapaan. Dahil masakit tanggapin, attorney. Kapag may gera, nagugulat ako marami po nagiging multimillionaire mga general Nakapagtataka. Pag may gera, dumadami ang milyonaryong general. At yung mga kidnapping ng Abu Sayyaf, ano masasabi mo doon? Ang tungkol po sa kidnapping na yan, yan po mga naliligaw nating mga kapatid na kung saan marahil sa tindi ng kahirapan, walang trabaho, walang makain ng pamilya, ang resource na lang ay kinukuha sa pamamagitan nito. Madaling pagkita siguro. Pero hindi yan sinasanction ng mga kapatid natin. Hindi lamang, ito po'y amin pong kinukundina ng lubusan. Kinukundina namin ito sapagkat tunay sa amin po ay isang napakasamang bagay sa amin ang pumatay ng kapwa. Dahil sa aming banal na Quran. Lalo na yung pagpugot ng ulo. Ay naku po, ang pagpatay po na isang tao, kapatid na Atty. Alan Pagya, sa amin, ang kaparusahang tatamuhin mo sa kabilang buhay ay katulad ng pinatay mo na ang sangkatauhan. Pero kung halimbawa magtatagumpay yung peace talks, sa palagay mo, yung problema natin sa Abu Sayyaf, malulutas din? Sa palagay ko po, kung hindi man po ito kabuang malulutas, maaring 60%, higit na kalahating porsyento na maaring natin malutas ito. Kahirapan lang po talaga ugat nito, attorney. Wala nang iba. Dahil kung walang kahirapan, pag mahirap ang tao, dumadami ang krimen. Totoo naman talaga. Ano mang bansa yan? Sa damdam mo ba, dumadami o kumukonti ang mahihirap sa Pilipinas? Naku po, pahirap po tayo ng pahirap sa ngayon Totoo lang po, lalo pong nagugutom ang marami nating mga kababayan. Huwag po sana masaktan si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa totoo lang, hindi po ako may sabi niyan. SWSRB pa nagsasabi na sa termino po ninyo, lalong dumami ang mga nagdarahop. Kami mga Muslim, lalo namin nadama ang paghihirap. Marami po sa amin, kaya marami sa amin lalo ang nagre-resort sa kidnapping. Ano po, bagamat po kinukondena namin, hindi namin kagad lubusang makondena. Naunawaan namin dahil may nagtutulak sa kanya na pwersa. Hindi lang naman Muslim kahit mga Kristiyano dito sa Luzon. Oo nga naman pala. Maraming kidnapping dito. Naman. Ang masakit kasi pag Muslim po, attorney, parang na-general Hindi, pareho lang Walang pinipili kademonyohan Oo nga. Mayroong mga gumagawa ng masama. Kahit na yung illegal drugs. Diba? Marami dito yan. Yung bang sugal, bawal yan sa Muslim? Sa amin pong paniniwala, sa amin sa banal na Quran, sa Suratul Baqarah po ito, chapter ng aming banal na Quran, tinutukoy po na ang sabi doon, pag tinanong ka, o Muhammad, kasi ang mensahe po ito ay patungkol kay Propeta Muhammad, patungkol sa mga tao. Pag tinanong ka ng sangkatauhan tungkol sa sugal at alak, sabihin mo ito ay isang napakalaking kasalanan sa aking harapan, sa harapan ng Diyos. Kaya sa amin po ang sugal at alak ay malaking kasalanan sa amin. Kaya kami, isa sa mga pinaglalaban namin, kaya gusto namin lagi na may autonomiya, attorney, sapagkat ayaw namin talaga ng alak at sugal. Hindi talaga maaaring ipaghalo yung kaugalian at kasanayan ng Muslim dun sa mga kaugalian ng hindi Muslim dahil ibang-iba ito disiplinado yung pamumuhay ninyo, Opo. Pag sinabing bawal ang alak, pinagbabawal po namin talaga ang manufacture nito.
ano po, ang pagtitinda nito. Pag sinabing bawal ang sugal, ay hindi pa pwede po sa amin na may casino doon sa aming lugar. Lalo na ito po yung mamamayan na